Bumagsak si Dodong sa lupa. Hindi man lang niya kayang tumayo. Nabali na ang kanyang binti. Paano siya makakaligtas sa mga laro sa hinaharap ng may pilay na binti? Sa loob ng kwarto ni Dodong, nag-uusap ang dalawa niyang kasamahan sa silid. Nagtataka sila kung kailan sila makakatakas sa impyernong ito. Sumabog si Dodong at pumasok. Masungit na sabi ng isa, hindi ka ba maaaring maging malumanay? Nakakainis iyon, alam mo ba? Hakbang-hakbang na pumasok si Dodong. Napapagod na siya kaya hindi na siya nakasagot. Pinigilan ng mahabang buhok ang nagsisimula na sanang pag-aaway. Kahit na ano paman, ang anyo ni Dodong ay nakalaan na para magdagdag na lamang ng ilang araw. Inis silang umalis, hindi nakalimutan na balaan si Dodong na huwag silang idamay sa kanyang gulo. Lumipas ang ilang oras. Nakaupo pa rin si Dodong sa kanyang kwarto na tulala. Mayroon lang siyang mahigit 3,000 puntos na natitira. Kung hindi siya maglalaro ng isang araw, mawawalan siya ng 500 puntos. Hanggang sa maubos ang kanyang mga puntos at pupuksain siya ng kanyang bracelet. Nagalit siya sa pag-isip na yon kaya sinuntok niya ang sahig ng malakas. Ito na ba ang kanyang katapusan? Naghihintay pa rin si Neneng sa kanya sa ospital. Nagsisimula na si Dodong na magsisi. Sana hindi siya nagdesisyon ng padalos-dalos. Sana hindi siya nagpadaig sa tukso ng pera. Kahit na ano paman, nag-iwan siya ng isang bank card kay Neneng. Ang pera na yon ay sapat na para matustusan ang kanyang nakababatang kapatid sa loob ng ilang panahon. Ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para mabuhay. Hindi siya maaaring maging negatibo. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabuhay. Kinapapan ang kanyang mga alaala, naalala ni Dodong na sa kanyang unang laban kasama ang 2 halimaw, nabalian siya ng kamay sa unang pagkakataon na nagdulot ng sakit na halos sumabog ang kanyang puso at tinulungan siya ng sistema na gumaling. Kahit na hindi na muling lumitaw ang gayong sitwasyon, sigurado siyang makakatulong ang sistema sa kanya. Kaya binuksan ni Dodong ang sistema. Sa 3,000 puntos, kwalipikado siyang magbukas ng mga bagong function. Nagulat si Dodong. Sa harapan niya ay isang tindahan ng sistema kahit na antas newbie lang siya. Tila lahat ng bagay ay nangangailangan ng mga puntos para magamit ang tindahan at ang iba pang mga function ay nangangailangan din ng isang tiyak na bilang ng mga puntos. Nire-refresh ng sistema ang tindahan para sa mga newbie ayon sa sitwasyon ni Dodong. Maganda ang lahat ng bagay. Karamihan ay nagbibigay ng sapat na pangangailangan ni Dodong. Tiningnan niya ng ilang sandali kung makakahanap siya ng isang bagay na maganda. Tumigil ang kanyang mga mata sa pisikal na pagbawi. Nagkakahalaga ng 1,000 puntos ang paggaling ng sugat. Masyadong mahal ang iba pang mga item. Bumili si Dodong ng isang capsule para sa malubhang paggaling ng trauma na nagpapagaling ng mga bali at iba pang nakamamatay na mga sugat na may epekto pagkatapos ng 6 na oras pagkatapos uminom ng gamot. Hindi masyadong nagtitiwala si Dodong na magagawang pagalingin ng maliliit na kapsul ng gamot na ito ang kanyang buto, ngunit ito ang tanging pagpipilian. Pinikit ni Dodong ang kanyang mga mata at nilunok ang kapsul. Natulog siya sa pag-asang magtatagumpay. Sa silid ng pulong ng grupo ni Arnold Hejen, kahit na kailangan niyang bendahehan ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay masaya nang sinabi ng isang alipores na nakita ang binti ni Dodong na nabali. Tiniyak ng alipores na nakita niya siyang gumagapang pabalik na parang isang aso, hindi nakakalimutang humingi ng cookie. Tumawa si Arnold Hejen sa kasiyahan nang sa wakas ay mahawakan na rin niya ang binti ni Dodong. Sino man ang gustong sumobra sa kanya ay maaari lang magtago sa isang sulok at maghintay para dumating ang kamatayan. Iniutos niya sa kanyang alipores na dalhin ang karne na dinala ng kanyang kapatid. Ngayong gabi magdiriwang silang lahat. Sa sandaling ito, sa silid ni Dodong, ginising siya ng sistema gamit ang isang anunsyo. Oras na para sa panggabing pagsasanay. Pakiramdam ni Dodong ay napakatagal na niyang natulog na pati ang kanyang binti ay manhid na. Binanggit ang binti, napagtanto ni Dodong na talagang gumaling na ang kanyang binti. Talagang sulit ang pera. Nakalulungkot na napakaliit ang kanyang mga puntos para bumili ng mga gamit. Ngayon na ang oras para pumasok siya sa sistema para magsasanay. Lumalabas na ang kanyang sandata ay nasa tindahan ng sistema, kailangan lang niyang buksan ang card para kunin ang sandata. Kahit na gustong mag-ipon ni Dodong ng mas maraming puntos para bumili ng isang magarbong sandata, lumalabas na hindi siya titigil sa panggugulo kay Dodong.
Kaya kailangan niyang lagyan ng kagamitan ang lahat para talunin siya. Sa isip na yon, agad na ginamit ni Dodong ang card para bumili ng sandata. Buti na lang kwalipikado siyang bumili nito. Naghintay si Dodong para makapasok sa armory. Lumitaw ang sistema na may layuning gabayan siya. Binati nito si Dodong sa pagiging ikalimang manlalaro sa yugto ng baguhan para buhayin ang armory. Sa harapan niya ay isang tumpok ng mga sandata na may iba't ibang presyo. Maaaring gamitin ang card ng sandata ng isang beses lang. Pagkatapos niyang bumili, hindi na ito susuportahan ang pagpapalit o pagbabalik ng mga puntos. Tiyak na magkakaroon siya ng mas mataas na pagkakataong manalo pagkatapos niya magkaroon ng sandata, kahit nasa loob o labas man ng laro. Sinuri niya kung anong sandata ang kaya niyang bilhin sa kasalukuyan niyang mga puntos. Karamihan ay mga sandata sa malapitan. Ang dagger ang pinakamura pero sa laro lang magagamit. Limitado ang kanyang mga puntos at hindi pa siya nakagamit ng sandata sa malapitan, pero lumalabas na ang maikling espada ang pinakamadaling gamitin. Kaya nagpa siya si Dodong na bilhin ang maikling espadang nagkakahalaga ng 1,000 puntos. Agad na isinara ng impi ang armory at umalis sa pagkagulat ni Dodong. Nasaan ang kanyang gamit? Sa sandaling ito, mula sa itaas pababa, bumaba sa harapan ni Dodong ang isang kahon na nanggaling sa kalawakan. Hinihiling nito na gamitin niya ang bracelet para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, na para maiwasan na may kumuha ng sandata ng iba. Dahan-dahang lumitaw ang espada mula sa kahon. Sa katunayan, maaaring tawagin ni Dodong ang kahon na ito sa anumang lugar kung saan papayagan ang mga sandata. Kinuha ni Dodong ang espada para suriin. Sa sandaling ito, hinimok din siya ng sistema na ipagpatuloy ang pang-araw-araw na pagsasanay kung ayaw niyang bawasan ang kanyang mga puntos. Masipag na nagsasanay si Dodong para harapin ang grupo ni Arnold Hejen at ang kanyang kapatid. Kinabukasan, pareho pa rin ang karaniwang eksena sa tabi ng tindahan. Binili lahat ng mga alipors ni Arnold Hejen ang cookies at walang itinira para sa iba. Natapos na ni Dodong ang almusal. Tumayo siya at nagtungo sa alipors. Nakita siya ni Tisoy at nagulat. Kahapon, nakita niyang pilay si Dodong na pabalik sa kanyang silid. At ngayong araw, gumaling na siya ng ganito kabilis. Sigurado siyang kailangan niyang malaman. Sa sandaling ito, sa dressing room, masaya si Arnold Hejen pagkatapos maglaro ng card. Pupuntahan niya si Dodong para makipaglaro. Siyempre, para saksihan ang kanyang wakas. Dumating ako bago ka pumunta sa akin, dumating na rito si Dodong at hinugot ang espada sa lalagyan ng sandata. Naintindihan niya na sa lugar na ito, ang mga malalakas lang ang makakaligtas. Kaya bakit niya kailangang maging mahina? Tumigas ang katawan nila nang makita si Dodong na buo ang kanyang katawan. Lumulok si Agot Hejen sa nerbiyos nang makita ang espada sa kanyang kamay. Paano nagkaroon ng gayong magarbong espada ang isang newbie na katulad ni Dodong? Nakabuntot si Tisoy kay Dodong. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng sandata si Dodong sa oras na ito. Kahit na hindi siya nasasaktan pagkatapos ng paulit-ulit na pag-atake ni Arnold Hejen. Itinutok ni Dodong ang dulo ng espada kay Arnold Hejen at nagpahayag. Ang utang sa pagitan natin ay matatapos na ngayon. Kahit na nararamdaman ni Arnold Hejen ang pagkabalisa, nanatili siyang matigas at inutusan ang kanyang mga alipors na kunin ang espada at atakehin si Dodong. Sa panahong iyon, inutusan niya ang isa na humanap ng pagkakataon para lumabas sa likod para humingi ng saklolo kay Trent. Ang dalawang pinakamalaki ay sumugod muna. Hindi kaya ni Dodong na pumatay sa kanila kaya ang tanging paraan ay ang islash ang lahat ng mga paa para maghintay na lang silang dalawa para sa pagpapaslang ng sistema. Sumugod pa rin ang natitirang taong nag-utos pagkatapos maputol ang braso ng isa. Kinuha ni Dodong ang braso, pinutol ng madali tulad ng paghihiwa ng tofu. Sinasamantala ang oras na nakikipaglaban siya sa kanila, sumugod ang may utos para tumakas para tumawag ng isang tao, ngunit hinarangan ni Tisoy ang pinto sa labas. Kaya walang takas. Pinaghati si Dodong sa likod ng tren para magbukas si Dodong sa labas ng mga pintuan. Habang iniiwasan ng sabay, tutulungan niya si Dodong at makikinabang siya kay Dodong. Pwede nilang simulan ang isang koponan at makakakuha ng mas maraming puntos. Nagsimula ng mataranta si Arnold Hejen. Kahit na kailangan din ng pagsisikap para makuha ng kanyang kapatid ang sandata, paano nagkaroon si Dodong ng ganoong swerte? Siyempre, dahil ikaw ang bida.
Nakita ni Arnold Hegen ang mukha ni Dodong, kaya bumagsak siya at tumakbo. Hindi siya naniniwala na ayos pa rin siya pagkatapos na nabali ang kanyang binti. Subukan niyang habulin siya kung kaya niya. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali ni Arnold Hegen, nakarating siya sa dulo ng daan. Matigas pa rin siya, so what if you have a sword? Once break your leg, I can do it second or third time. Kaya sa pagkakataong ito, babaliin din niya ang mga binti ni Dodong gaya ng dati. Hawak niya ang bakal na patpat at galit na sumugod sa kanya, pero paano maikukumpara ang patpat sa espeda? Ngumisi si Dodong. Sobrang bagal. Pagkatapos noon, pinutol niya ang isang daliri at pagkatapos ay bahagyang pumasok sa hita ni Arnold Hegen. Gumagapang sa sakit sa lupa. Huwag kang lumapit. Kung may gagawin ka, hindi ka papayagan ng kapatid ko. Sa sandaling ito, pumasok din si Tisoy at pinigilan si Dodong na huwag magmadali. Kung papatayin mo ang isang tao, lalabag ka sa mga tuntunin ng sistema. Lumingon si Dodong para tingnan si Tisoy. Kaibigan niya ba siya kaya gusto niya siyang iligtas? Ipinaliwanag ni Tisoy na nag-aalala lang siya para sa kanya. Ang kalagayan ni Arnold Hegen ay hindi na kanyang kalaban, kaya hindi kailangang ipagsapalaran ang kanyang parusa. Kailangan lang niyang kunin ang kanyang mga puntos. Agad na sinamantala ni Arnold Hegen ang pagkakataon na kumuha ng mga puntos para bumili ng buhay. Basta't pinatawad siya ni Dodong para sa buhay niyang aso. Kinumbinsi ni Tisoy si Dodong, sa ngayon, ang mga puntos ang pinakamahalaga kaysa sa paglabag sa mga tuntunin. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pakiramdam ni Arnold Hegen na mayroon siyang pagkakataong mabuhay. Kailangan lang niyang mabuhay. Walang bagay na hindi kayang lutasin ng mga puntos. Nagkatinginan si Dodong at Arnold Hegen. Pinasok niya ulit ang paa ni Arnold Hegen gamit ang isang tusok. Hindi siya bobo para magpaloko ulit. Mayroon lang isang paraan para lutasin ang lahat. Pumunta si Dodong at Tisoy sa silid-aklatan para mag-usap. Inabot ni Tisoy sa kanya ang isang bote ng tubig. Uminom si Dodong ng isang malaking lagok at ngayon ay nagtataka kung hindi ba natatakot si Tisoy sa pagganti ni Hegen sa pagharang sa pinto. Siyempre, natatakot si Tisoy pero pinili niya ang oras kung kailan walang tao sa paligid para magsimula. Bukod dito, protektado na siya ni Dodong. Lumakas na siya ng husto sa loob ng 2 linggo. Sa bilis na yon, malapit nang makipaglaro si Dodong sa mataas na ranggo. Hindi mahalaga kay Dodong ang ilang papuri niya. Malamig niyang tinanong ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Tisoy habang sa mga nakaraang araw binigyan siya nito. Totoong sinabi ni Tisoy na gusto niyang bumuo ng isang koponan kasama si Dodong para maglaro ng matataas na laro. Kailangan ni Dodong ng isang dahilan kung bakit niya dapat sumali sa kanyang koponan. Nag-isip ka na ba ng paraan para harapin si Arnold Hegen? Nagtanong si Tisoy. Kung babalik siya, tiyak na maghihiganti siya para sa kanyang kapatid. Bagaman malakas si Dodong, mayroon pa ring hindi mabilang na taong mas malakas. Kahit na hindi siya mamatay, hindi niya makakayang maglaro ng ilang laro sa araw-araw. Ayon sa intelligence, may mga taong sa ibang grupo na napansin si Dodong kaya kailangan niya ng kanyang koponan. Bukod dito, mas komplikado ang mga high-level na laro. Sa oras na yon, kakailanganin nila ang maraming manlalaro at mayroon silang isang mahusay na pagtutulungan. May ganap na kalayaang tumanggi si Dodong sa alok ni Tisoy, ngunit ang isang lobo, kahit gaano kalakas, ay kakagatin ng isang grupo ng hyena. Gusto ni Dodong malaman ang mga benepisyo pagkatapos sumali sa koponan ni Tisoy. Maaari siyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa high-level na laro, ngunit hindi pa man lang siya nakakalaro ng isang medium-level na laro. Ipinagtapat ni Tisoy na wala siyang pisikal na lakas, ngunit ang mayroon siya ay isang mahusay na network ng impormasyon. Kung pumunta si Dodong sa kanyang panig, gagamitin niya ang lahat ng kanyang mapagkukunan at tutulungan siyang mangolekta ng mga magagaling na manlalaro para sa isang koponan. Sinabi ni Dodong na gusto niyang subukan ang paglalaro ng ilang medium-level na laro. Ngumiti si Tisoy sa kasiyahan. Nangangahulugan na pumapayag siya, tama ba? Kaya nagsimula ang dalawa sa kanilang pakikipagsosyo. Sa kwarto 11, nagtatanong si Trent tungkol sa kalusugan kay Arnold Hegen na nakahiga sa sahig. Sumagot ang isang alipores na nawalan siya ng sobrang dugo at bali ang kanyang mga binti. Mukhang wala ng pag-asa. Hindi inaasahan ni Trent na magdudulot ng ganitong pinsala si Dodong.
Kahapon lang, masayang ipinahayag ni Arnold Hejen na naayos na ang lahat kay Dodong. Tiniyak ng Alipores na nakita ang binti ni Dodong na nabali pero ngayon ay gumaling na ng husto at nagdala pa ng sandata para ipaghiganti ang kanyang sarili. Si Trent lang ang pinagtutuunan ng pansin ang espada. Paano nagkaroon ng espadang ganoon si Dodong ng ganoon kaaga? Tila minaliit niya siya. Nag-aalala ang Alipores na mapaparusahan ni Hejen, ngunit ipinagkatiwala niya ang dalawa kay Hejen para sa kanya, pero sa huli ay naging ganito ang nangyari. Nagpasya si Trent na harapin ng personal si Dodong para walang makahiya sa kanilang asosasyon. Humanga ang Alipores sa katapatan niya, ngunit hindi ito iniisip ni Trent. Ang tanging gusto niya ay ang espada ni Dodong. 3 araw pagkatapos sa pampublikong silid, nakahiga si Tisoy na napapagod pagkatapos makapaglaro ng isang medium-level na laro. Gusto pa niyang maglaro kasama si Dodong. Pinag-iisipan ni Dodong kung tawagan si Luisa para sumali. Pagkatapos ng lahat, mas mapanganib ang dalawang bituin na laro at kailangan nila ng 3 katao para bumuo ng isang pangkat. Naaalala ang nakalipas na 3 araw, pagkatapos nabuo ang alyansa sa pagitan niya at ni Tisoy, pinagsamahan nilang subukan ang paglalaro ng ilang laro. Walang pinagkaiba si Tisoy sa pag-iisip ni Dodong. Pagkatapos ng ilang tugma, natuklasan niya na kalmado siya kapag tumutugon sa mga biglaang sitwasyon. Maayos din ang kanyang pagtutulungan at higit sa lahat, nabawasan siya. Mayroon ding ambisyon si Tisoy katulad ni Dodong. Mayroon silang parehong layunin para mag-level up. May kumpiyansa si Tisoy na malapit na silang makasali sa ranggo ng mabilis kung ipagpapatuloy nila ang nasabing pagsulong. Pagkatapos makuha ang 4,000 puntos ni Dodong, binuksan niya ang isang bagong kasanayan mula sa sistema, imahe sa paghahati. Kinakailangan lamang ng 100 puntos para i-activate. Ang cooldown time ay 3 minuto. Pinapayagan siya na magpalit sa ibang lugar para iwasan ang atake kasabay ng pag-iwan ng isang ilusyon sa orihinal na posisyon. Iniisip ang bagong kasanayan na mas mataas kaysa sa aso, sinabi ni Dodong sa kanyang sarili na kailangan niyang magtabi ng pera para paganahin. Maikli rin ang cooldown kaya pagsasamahin niya ito sa paningin ng hinaharap para makita ang mas maraming estilo ng paglaban. Gustong subukan ni Dodong kaya hinimok niya si Tisoy na pumasok na kaagad sa arena. Nakalulungkot na abala si Luisa kaya hindi siya nakapunta. Nilunok ni Tisoy ang kanyang luha sa kanyang puso na iniisip na sa wakas ay makakakita na siya ng babae pagkatapos kumain at matulog sa mga lalaki araw-araw, ngunit abala pa rin siya. Ang mahalaga ay mahirap nilang hanapan ng mga tao para sumali sa 2 bituin na laro. Sa sandaling ito, mayroon isang kahilingan na sumali sa kanilang asosasyon. Iyon ay si Trent. Nagmura si Dodong. Bakit siya gustong sumali sa kanilang asosasyon? Mula sa malayo, lumapit si Trent at itinaas ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang napakayabang na ngiti. Kumusta, Yui? Sa sandaling ito, sa kwarto A11, hinawakan ni Arnold Hejen ang kamay ng Alipores para magmakaawa ng mas maraming puntos. Nangakong magbabayad ng doble. Pagbalik ng kanyang kapatid. Ayaw kong mamatay. Nagbigay na ako sa iyo ng maraming cookies. Oras na para suklian mo ako. Sa sobrang pag-aalala, sinabi ni Arnold Hejen. Hindi pumayag ang Alipores. Hindi nakasali si Arnold Hejen sa anumang laro sa mga araw na ito kaya kailangan niyang magbayad ng 500 puntos para sa parusa. Tapos na rin ang kanyang mga puntos para kay Hejen. Nasa mataas na laro si Arnold Hejen kaya hindi siya maaaring tawagan. Kailangan niyang maghanap ng ibang taong handang magbigay ng kanyang mga puntos. Walang magawa si Hejen kundi magpadala ng mensahe sa kanyang kapatid habang naghahanda ng muling ipanganak. Habang naghahanda siyang magsimula sa kanyang pagsilang, sumali ang kanyang kapatid sa isang mataas na laro. Sa huli, alam niyang mamamatay siya kaya sinabi niya kay Hejen na tiyak na hahanapin niya si Dodong. Ang countdown ng sistema niya. Sa buong araw na ito, hindi siya nakasali sa isang laro at ang resulta, pagkatapos bawasan ang 500 puntos, wala nang natitira si Hejen. Nagsimulang humusga ang bracelet. Biglang lumitaw ang malalaking bukol sa kanyang katawan sa lahat ng dako na parang isang lobo na puno ng hangin at pagkatapos ay sumabog. Bumalik kay Dodong, tiyak na hindi gustong pumayag ni Tisoy na sumali si Trent. Sigurado siyang pinaplano niyang guluhin at alisin silang dalawa pagkapasok nila sa laro. Nag-iisip pa rin si Dodong pagkatapos ng ilang araw, maaari nang kumilos si Trent.
Marahil ay alam niya na hindi maaaring gamitin ang mga sandata sa mga bagong at medium na antas ng laro, kaya maaari lang niyang pilitin sa kanya na ibigay ang sandata sa kanya sa laro. Nagkita tayong muli. Talagang nagulat ako. Sabi ni Trent habang papalapit kay Dodong. Lumalabas na hindi niya dapat maliitin ang sinuman sa larong ito sa buhay. Diretsahang sinabi ni Dodong na wala siyang pakinabang sa pagsali sa kanya. Nagpanggap si Trent na may isang matapat na mukha na gustong sumali sa kanya. Sinabi pa niyang pwedeng patayin siya ni Dodong sa laro kung nakaramdam siya ng pagkabalisa. Alam ni Dodong kahit na tumanggi siya, patuloy pa rin siyang magpaplano para guluhin siya, kaya kailangan niyang harapin siya bago pa maging huli ang lahat. Sinabi ni Dodong na manahimik na lang at nagdesisyon na pumayag na sumali sa kanya. Ang gusto niyang makita ay ang kakayahang lumaban ng isang manlalaro sa top 1-0. Umiti sa kagalakan si Trent. Ang isang baguhan na sumali lang kay Dodong. Ano kaya ang kanyang nagawang espesyal sa kanya? Siyempre, dahil bida siya, pero hindi na mahalaga kay Dodong. Ngayon kailangan na nilang lumipat sa gaming room. Sa daan, nag-aalala pa rin si Tisoy na magdudulot ng problema si Trent. Diretsahang sinabi ni Dodong kung natatakot siya, hindi na siya kailangang sumali. Hahanap siya ng ibang taong makikipaglaro sa kanya. Nag-isip si Tisoy kung hindi siya maglalaro ng larong ito, maaaring hindi na siya makipagtulungan kay Dodong. Sa oras na yon, sayang ang pagsisikap na ginawa niya. Kaya desidido na inihayag ni Tisoy na sasali siya sa laro bilang kagrupo ni Dodong. Sumali sa grupo ang 3 tao para sumali sa medium na antas ng laro. Ipinalipat sila sa isang hagdan sa gitna ng kalangitan. Interesadong tumingin sa paligid si Tisoy. Talagang may pinagkaiba ang medium level na dalawang bituin. Inutusan siya ni Dodong na mag-ingat kung ayaw niyang mamamatay bago pa man magsimula ang laro. Sabay na tumingala sa itaas si Dodong at Trent. Nakakatiyak ang halimaw na nakatayo pa rin ang dalawang paa sa dalawang high-end na shock-absorbing spring at katawan na puno ng bukol na nakakahiya. Ang misyon sa larong ito ay kailangang hanapin ang bagay na porma ng sticker sa silid na lumulutang at pagkatapos ay ilagay ang lahat ng sticker sa tinukoy na mga posisyon sa katawan ng halimaw na nasa kaliwang kamay, puso, at guya. Ang gantimpala ay 1,500 puntos bawat isa ng walang limitasyon sa oras. Magsisimula ang lahat pagkatapos ng 1-0 segundo. Nag-isip si Dodong, lumalabas na hindi pa nakakalaro si Trent ng larong ito dati. Napansin lang ni Tisoy na walang limitasyon sa oras na nangangahulugang maaari lang silang umalis kapag nakumpleto na nila ang misyon. Kung hindi, mananatili sila rito magpakailanman at magiging masaya na parang pamilya na may 4 na taong nasasama sa hayop kay Trent nagsimulang gumawa ng bagay at nagmamakaawa kay Dodong na ibigay sa kanya ang kanyang armas at pagkatapos ay ituturing niya kung makikipagtulungan sa kanya kung hindi nagtatagal mapapahirapan at mapanganib ang laro. Sinabi ni Gang na maaaring magkaroon si Trankin ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng halimaw kahit na iiba ang mga misyon at lokasyon bahagi pa rin ng mga hayop ng karaniwang may ilang tiyak na mga iyon na posible na sa nakaraan ay nakasalamuha na siya dito. Alam niya yon, siguradong hindi siya ibibigay kay Hunt sa mga kagamitan kapag nagsimula na ang laro. Kailangan lamang gumawa si Gang. Gumawa ako ng tran magiging si A bago ang kanya na ang kanilang pagpunta 1-0 segundo sa nagpapatakbo sang. Hayop ay umalis na sa pinakamataas, ligtas itong lumapag gamit ang dalawang binti nitong tumatalbog. Higit pa sa kakatakot ang itsura nito. Tumalon ito mismo sa bakanteng espasyo sa pagitan ng 3 tao. Ang amoy ng nabubulok na katawan ay nagpahirap kay Tisoy. Napansin lang ni Dodong ang dalawang binti nitong tumatalbog. Marahil sa lupain na ito, mas kapaki-pakinabang ang kakayahan sa pagtalon kaysa sa pagtakbo. Sa sandaling ito, tumakbo si Chenkin sa ibang direksyon. Masayang sinabi niya, huwag kang mamatay bago mo ibigay sa akin ang sandata mo. Nagsimula ring kumilos si Dodong. Hahanapin ni Tisoy ang piraso, habang akitin ni Dodong ang halimaw na habulin si Trankin. Patuloy na niyog-yog ni Dodong ang lupa para makakuha ng atensyon ang halimaw para hanapin ang sticker si Tisoy. Ngunit nagawa pa rin niyang mamangha bago tumalon sa bilis nito ang hayop. Sumugod ang halimaw at naghagis ng isang tumpok ng dumi kay Yi. Ang mga bulok na piraso nito ay bumagsak sa lupa na gumagalaw pa rin. Tiningnan ni Dodong ang kapiraso ng laman na puno ng ngana. Hula niya na naglalaman ito ng lason, mas mabuti na hindi siya dumikit dito. Sumugod si Dodong patungo sa direksyon ni Chenkin. Tila hinahanap niya ang mga piraso nito.
Sa kabila nito, hindi niya maaaring hayaang makatakas siya. Nakita ni Trankin na hinahabol siya ni Dodong at masayang ngumiti. Samantala, nagtagumpay si Dodong na linlangin ang halimaw. Ngayon kailangan lang niyang harapin si Trankin. Naghabulan ang dalawa sa matarik na hagdan. Habang tumatakbo, kailangan bantayan ni Dodong kung nakabuntot ba ang halimaw. Sa sandaling lumapit ito, bumulusok si Dodong pababa. Sabay silang bumagsak na pinalilibutan si Chenkin. Sa pagkakataong ito, makakatakbo niya ang kanyang sarili mula sa langit. Natuwa si Trankin nang hinabol siya ni Dodong ng ganito kabilis. Sa sitwasyon na ito, ang isa kayong koponan na nangangaso sa kanya. Pinikit ni Dodong ang kanyang mga mata. Nawala na ang sticker sa pader, mukhang nasa kamay ni Trankin na ito. Hindi alintana ang dalawa na nagsisigawan, patuloy na naglabas ng lason ang halimaw. Iniiwasan ni Dodong habang nagtatanong tungkol sa sticker. Nagtaka si Trankin kung magkakaroon ba siya ng masasabi kung mayroon siyang sticker sa kanyang mga kamay kapag natapos na ang larong ito. Bigla siyang sumugod patungo kay Lee. Sa tingin mo makakatulong iyan sa akin para linlangin ang halimaw? Mas pamilyar ako sa mga ito kaysa sayo. Sinuntok ni Trankin si Dodong ng malakas. Itinaas ni Dodong ang dalawang kamay para pigilan. Kahit na hindi siya mataba, malakas pa rin siya. Kahit na gumamit siya ng bakal para sumipa ng malakas, napigilan pa rin ni Change King gamit ang isang kamay. Tumawa siya sa kanyang masama. Tinignan na ang dalawa na naglalaban ngunit gumawa ng halimaw ang tagsibol na maging ganap na nakaharap. Sa wakas ay nasaan ang bida na ito pagkatapos na akyatin ang 7,749 na hagdan. Napunta si Gang sa isang piraso sa paghahanap ang kanyang napupunta ng isang problema patuloy na. Sinubukan sa kanya nagpaplano. Siya para ibigay ito at atakehin siya nang ang paraan na ito ay dumating doon nakita niya siya mula na tumayo ang pinakakailangan ay isa ang siya ay ang gawaan mo sa siya ang tumulong at ay nag-aksaya sila tumulong sa kanya niya iyon ang angsa. Ilalim na ito na sinuntok para ay wala saang nang ano siya malubhang iyon may kung ang nangangahulugan sa lahat sa nagpapahayag pa lang siya ang mayroon hindi ko ang nangsabik na sila maging kung sanang may dahil. Niyan ang kung ang may alam mo galing iyon siya ng paraan dito pagkatapos ng lahat ang kaya ng hindi ko ang kung sa ginagawa. Nagtaguyod nang lumubay hakong niya ng kay sinira. Nakuha sa ako. Pagdating nagawa. Habang wala na ako sa hinaharap mo na ako magbabayad sa hinaharap nagkaroon na ng kung hindi. Saang-saang hatran niya nagbabala alam. Niyan ang nang nagpapakita sa ko. Nang iyon. Ang lahat upang ang makalusot sa kaaya ay kailangan niya nagbabala ng. Sa masakit. Nakalusot nagbanta ng. Nang sinisipa si pagbabaril.